Morning. Magdidilig tayo ngayon dahil masyadong mainit ang panahon kasi hindi na ulan, kaya halos araw-araw kailangan natin tayo magdilig nitong ating mga lakatan seedling. So ayan, at gusto ko rin i-recommend sa inyo, no, maganda itong nabili ni Cyrus nung anak ko na ginagamit namin sa pagdidilig. Parang sa ganon hindi masyadong malakas yung talsik at marami siyang purpose, kasi pagka iikot lang natin yung bawat butas niya, may iba-ibang talsik yung ating nozzle na to. Ayan, merong ganyan, shower. Then merong jet, isa lang siya, so malakas, malayo yung mararating. Meron namang mist lang, so yung mist lang ganyan lang. Then pull, yan, merong cone at meron ding center. Yan. Ito naman yung flat. So maganda siyang pandilig. Hahanapin lang natin kung alin yung gusto nating gamitin. Ayan, nasa tingin natin mas effective para makadilig ng ating halaman. Pero para sa akin ito yung maganda, yung shower. So ayan siya, mas maganda siyang ipagdilig ng ating seedbed o yung ating plat. Then maganda rin itong gamitin dun sa may mga tray na pinagpupunlaan natin ang mga vegetable. Kaya pinapakita ko lang sa inyo. Pero dahil nga sa sobrang init ng panahon, umaga at hapon dapat tayong magdidilig. Kasi hapon na ngayon, medyo malapit nang lumubog ang araw. Kaya panahon na naman para tayo magdidilig. Happy farming! Dahil mainit ang panahon, kailangan natin na magdilig. Kaya buti na lang meron tayong ganitong pandilig na shower type. So dahil ilang araw nang hindi umuulan, kailangan na ng ating halaman na madalig natin siya dito sa ating flatbed. At ipapakita ko sa inyo mamaya yung ginawa namin na strategy, kasi ang nangyayari pag hindi naulan, kailangan natin magdilig na nagiging sanhi rin ng medyo dumidilaw yung ating mga seedlings. So ipapakita ko sa inyo. Puntahan natin yung kabila. Gusto ko ipakita sa inyo yung ginagawa namin pagka masyadong mainit ang panahon. So hindi sapat na meron lang tayong net sa taas, lalo't higit pag may mga bago tayong nilalagay sa polybag, yung tinapating namin. So ang ginawa namin, dinoble namin yung ating net. Meron siya sa taas, nilagyan pa rin namin siya sa baba. Ito ay para makakontrol ng ating sobrang init, na siguro sa gantong paraan at least nare-reduce natin yung heat na galing sa ating araw ng siguro mga 50%. So ito yung maganda, parang sa ganon hindi siya masyadong may stress galing dun sa ating seedbed doon sa ating punlaan, para masigurado natin na mabubuhay yung ating halaman. So ganito lang yung aming ginagawa. Ipapakita ko sa inyo yung process. Galing doon sa ating punlaan ng macro propagation. Then ang susunod, pag nakolekta natin dun yung ating seedlings, ipino-polybag namin siya. Then pag after ng polybag, ilalagay namin dito sa part na to
na kung saan dito siya magre-recover para mag-develop yung kanyang ugat, yung kanyang roots, para masigurado natin na hindi siya mamamatay. Kasi minsan pagka hindi natin nilagyan ng ganito, then dapat didiligin natin umaga at hapon, nagiging sanhi ng pagkamatay niya. At maliban dito, ito nagkakaroon pa rin kami ng sorting. Kung alin yung mahihina, ibubukod namin para mapokusa namin siya ng dilig at mailagay namin do sa tamang lagayan na hindi siya masyadong may stress. So ganun lang yung process namin at mamaya magpo-polybag ulit kami. So yun lang, pero ang pinakamahalaga, meron kang water source sa iyong nursery na tulad nito. Kaya salamat na lang, meron kaming source ng water para nagagamit namin do sa aming halaman. Hindi na kami iigib pa para lang idilig dito. Nakadirekta na ito sa water line. Then every morning, then afternoon, magdidilig muna kami. So yun lang, maraming salamat and happy farming!